Kasama po natin ang isang hindi lang propesor, isa rin po siyang political analyst at convener din po ng grupong Kontradaya. Ito po yung grupo na aktibo pong naglalahad kung paano nga po ang ilang party list groups ay inaagaw po ng mga political dynasties at ng ilang pang malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Kasama po natin ngayong umaga, Professor Danilo Araw. Magandang umaga po, Professor. Yeah, magandang umaga, DJ Chacha at Ted. Salamat po sa imbitasyong ito. Salamat din po, Professor, kasi pag kailangan namin ng thoughts on party list system, lagi po kayong nandyan. Eto nga, unahin po natin ito. Last 2022, naglabas po kayo ng observation dito nga po sa party list system at party list groups na lumahok noong nakaraan. At ngayon, inilabas nyo na rin po ito pong pinakabago ninyong observation. Gusto ko malaman kung yung pag-aaral nyo po ba last 2022, may nabago po ba sa landscape ng ating party list groups o ano po ba, mas lumala po ba yung problema natin kumpara noong 2022 or noong nakaraang eleksyon? Okay, magandang tanong yan. Kasi kung titingnan natin yung statistics, may pagbaba. Kasi ang na-flag namin noong 2022 ay 122 out of 177 party list groups. So around 70% po yan. Ngayon, ang na-flag namin, mamaya pag-usapan natin yung reasons for flagging. Pero yung na-flag namin ngayong election cycle, 86 out of 156 or 55.13% to be exact. Sa unang tingin, parang may improvement pero qualitatively yung conditions ay ganun pa rin. In fact, kung titingnan mo yung proportion ng political dynasty noon at saka ngayon, mas mataas yung ng konti yung proportion ng political dynasty ngayon. Nagkataon lang, DJ Chacha at Ted, na mas marami kasing mga party list group noong nakaraang election cycle, gaya ng nabanggit ko, 177. Ngayon, nasa 156 na, technically 155 kasi merong isang nag-withdraw noong Disyembre. Kaya ganun pa rin ang sitwasyon and I would even say na lumalala ito kasi namamayagpag with impunity yung mga party list group na hindi kumakatawan sa interest ng mga mahihirap po natin. So we are not fooled by the numbers po sa puntong ito, DJ Chacha. Mas tinitingnan natin yung kondisyon o yung sistema na nagbubuntod sa pag-hijack at pag-bastardize ng isang sistema na dapat ay binibigay lang natin sa marginalized and underrepresented po. Ayon nga po sa inyong observation, nabanggit nyo na rin, halos kalahati, that is 55.13% or 86 out of 156 groups, hindi po tunay na kumakatawan sa marginalized sectors. Kanina nabanggit nyo na po, ano yung naging pangunahing batayan ninyo para i-flag ito pong mga grupong ito? Meron po kaming 6 na batayan. Una, sila ba ay nabibilang sa political dynasty? Sila ba ay may connection sa malalaking negosyo? Pangatlo, sila ba ay may connection sa police o militar? Pang-apat, meron bang mga pending na corruption cases, yung ilang mga party list nominee nila? Susunod naman po ay yung kaduda-dudang advokasya, kumbaga hindi malinaw kung yung kanilang tindig at walang malinaw na track record yung mga party list nominee nila hinggil sa anumang advokasiyang di umanong isinusulong nila. At ang panghuli, at ito yung medyo interesting din, bagamat siyam lang sila na na-flag namin, walang sapat na impormasyon na inilalahad po sa publiko at hindi malinaw kung sino-sino ba yung mga party list nominee. Nandun lang yung pangalan pero parang general details lang ang binibigay. So itong 6 na criteria na to ay masasabi po nating batayan para pagdudahan yung kanilang representasyon sa mga marginalized and underrepresented po. Oo, nabanggit nyo na po yung salitang nominees. It used to be like 3 nominees lang. Ngayon po 10 na ang nominees ng bawat party list groups. Yung pahayag ninyo, nabanggit nyo po doon na may mga nominado na nagbigay ng kulang o hindi malinaw na impormasyon po doon sa kanilang COMELEC forms. Ano pong pwedeng implikasyon nito dun sa transparency ng magiging halalan? At sinabi nyo rin, dapat busisiin hindi lang yung unang 3, maging kung sino yung 10 na nominees po ng bawat party list groups. Tama po yan kasi kung iisa-isahin natin yan at ito yung ginawa ng Kontradaya. So if you do the math, 156
party list group, 10 bawat isa. Tapos DJ Chacha, I should also clarify, merong at least 2 party list groups na may faction. So 2 sets of nominees yan. Kailangan pang ma-figure out ng COMELEC kung sino yung tunay na faction dun sa mga party list group na to. So more than 1,500 yung mga pangalan na binusisi po namin. So limitado ang impormasyon. So sa isang banda, we used to welcome yung sinabi ng COMELEC at yung decision ng COMELEC na i-upload yung CONA o yung Certificate of Nomination and Acceptance kasi nakatulong ito para matukoy kung sino-sino yung mga 10 party list nominee. Pero napaka-general ng details. DJ Chacha, don't get me wrong, hindi kami concerned kung ano yung home address, kung ano yung kanilang telephone number. Ang gusto naming malaman kung ikaw ay halimbawa, sinabi mo, businessman ka, ano ang posisyon mo, ano ang negosyo mo, ano ang iyong nature of work. Pero ang nakalagay lang sa CONA, businessman. That's it. Wala nang iba pang detalye. Kaya, kumbaga, limitado yung impormasyon. Useful ba siya? Useful only to the extent na alam naming businessman tong taong to, kailangan na lang naming suyurin at isa-isahin kung saan nga ba yung kanyang negosyo. Kaya mapapansin mo, DJ Chacha, kung tiningnan mo yung dataset, nakapula na, di ba? Kumbaga red flag na. Yung nakapula, yung highlight ng mga pangalan na medyo kaduda-duda. At saka doon, honest din kami, merong mga magkakaapelyido na yun na nga, feeling namin dinastiya siya o kaya magkakapag-anak sa negosyo. Pero may mga pagkakataon na lalo na kung yung mga pangalan ay pamilyar, we were careful not to conclude na magkakamag-anak tong mga to until we're able to get the evidence. Kaya may conscious effort, DJ Chacha, talaga na babanggitin yung pangalan ng mga party list nominee pero nothing much will be divulged to the public. Let me just also clarify na may mga party list group na walang social media account, walang website. So, tsatsagain mo talaga na hanapin sino-sino ba itong mga to. Kasi tinatago talaga nila. Bakit ganito ang nangyayari? Sorry, medyo napapahaba. Kasi ang realidad sa party list group po, once you have more or less 200,000 na boto, more or less, baka makakuha ka na ng isang upuan. Kaya po, yung laro ng mga party list group through the years, hindi na sila nangangampanya. Minsan, pagka alam nilang may bailiwick votes na sila o may baluarte na sila, i-consolidate na lang nila yung kanilang baluarte and then saka sila uupo once they're able to get the 200,000 or so votes. Opo. Sige. So, Sir Danny, ganito, no? Parang admittedly, dahil nga sa maganda ang ginawa ng COMELEC, di ba? Para nga maiwasan na yung kasi 5 yung nominees, magre-resign lahat, matitira yung isa, di ba? Alam niyo yun, para doon sa substitution. Ngayon, 10 na. Pero inaamin nyo na itong inyong ginawang pag-aaral, practically, hindi pa to kompleto. Kasi nga, walang detalye yung ilan sa mga nominado doon sa 10. Tama? Tama po. Well, hindi naman sa hindi siya kompleto, pero tama po kayo, Ted, may punto kayo, pwede pa siyang ma-update, posible pa siya. Kasi and if you would recall, Ted, ito rin yung dahilan bakit may konting delay. Aaminin ko na, kasi iningatan talaga namin na na hindi magkamali dun sa pag-screen at yung ng mga kandidato. Kaya tama ka, Ted, technically hindi kompleto kasi yung mga detalye hindi naman yan readily available online. So baka yung field work pwede pang mas sinupin pa para makuha yung impormasyon, which leads us, Ted, to a very, very fundamental issue. Kung ikaw tatakbo ka, hindi mo na dapat pahirapan pa yung mga botante o yung mga researcher na alamin kung sino ka. Ikaw na mismo ang magpapakilala. So that also begs the question, bakit ito ginagawa ng mga party list group at yung mga party list nominee? Alam mo yung irony na yon, tumatakbo sila pero nagtatago sila. So, yun yung malaking question mark talaga. Oo nga. So, kumbaga, lumalabas, Dan, na dito sa inyong ginawang research na ito, halimbawa, doon sa usapin ng 25 represent big businesses, no? Ito yung doon sa 86. Hindi pa ito kompleto kasi nga, hindi mo pa alam kung ano ang mga negosyo nung naandoon sa 10 practically, right? And then, baka pwede mo pa itong ma-update eventually kung makakakuha kayo ng information. But unfortunately nga, pumayag ng COMELEC na ganun lang kasimple ang nakalagay doon sa CONA.
Opo, tama po. Pero quick clarification lang, Ted. Yung tinutukoy mo na walang masyadong impormasyon sa mga negosyo o doon sa pagiging businessman halimbawa, usually nilalagay namin siya under not enough information. Pero doon sa 25 na nabilang namin sa big business, alam namin at na-trace po namin yung pangalan ng korporasyon. Okay. Pwede ba akong magbanggit ng isang case study? Okay Sige, lang ba? go ahead. Okay, kasi halimbawa, yung Ako Bicol, mataas siya sa survey, mukhang makakakuha siya ng 2% na boto batay sa pinakahuling pag-aaral ng SWS. Ang mga ko, sila yung may-ari ng SunWest Corporation. At kilala yung SunWest Corporation po sa Bicol, lalo na sa Albay, kasi yung embarkadero, tapos yung mga casino at yung mga hotel ay pag-aari po ng mga ko, or in particular yung SunWest Corporation po. So nasa realty po yan, nasa realty business, nasa real estate development, nasa operation ng hotel, leisure, gaming, gambling, etc. So that's why technically it's a big business. Tapos meron ding isa pa na Terra Nova Corporation na ito naman po ay contractor sa mga DPWH na mga project. Parang yung na-interview mo dati, di ba, na mga vendor di umano, pero contractor pala. So, yung mga ganong korporasyon like Terra Nova at SunWest, na-profile naman po namin yon at yung impormasyon ay nandun din po sa dataset. Banggitin ko na rin, special mention din, pasensya na Ted, yung mga Romualdez ng Tingog Sinirangan, bukod sa Dynasty, may mga Bright Kindle Resources and Investment, Benguet Corporation, Arrow Freight Corporation, Mac Ventures Holdings Incorporated. Sorry, haba ng listahan, baka maubos yung oras natin. Pero nandun po sa dataset yun. Okay. Sige, ganito yan. Ganito, Sir Dan, itong ating, kumbaga ito naman ay work in progress, no? Opo, tama. Pwede kayang makahingi pa ng karagdagang informasyon dito nga sa mga list of nominees? Kasi posibleng mangyari, Sir Dan, dahil doon sa mga pasintabi po, sa mga switek, no? Sa party list system na ito, kasi nga 10 nominees, pwede naman kasing yung last 2 nominees, akala mo nasa dulo na, di ba? Pwede kasing mag-resign yung 8 at yung 2 hindi mo alam kung ano ang background, yung pala either malaking kontratista, malaking supplier ng gobyerno o nasa dinastiya rin. Di ba? Eventually kasi go ahead. Tama po kayo. And in fact, dun sa ordering ng party list nominee, magugulat ka na minsan yung mga incumbent na party list representative wala sa top 3. Halimbawa, Tingog Sinirangan, ulitin ko, nasa pang-anim yan . Tapos yung iba pang mga connected sa political dynasty, alam mo kung paano namin nakita yon? Hindi pa dun sa top 3 . Nakita namin dun sa bottom, sa 6, 7, 8, even 9 and 10. Nandun yung mga magkaka-apelyido. So may ganong realidad talaga. Kaya maganda yung punto mo, Ted, yung usapin ng withdrawal, substitutions, yung mga last-minute na galawan, pag alam nilang makakakuha sila ng isa o 2 silya sa House of Representatives bilang party list representative, yun po yung mangyayari. Kaya ngayon pa lang, ang panawagan namin sa publiko, busisiin natin yung listahan ng party list nominee, hindi lang yung top 3, kundi lahat po ng mga 10. Yun yung pag-aaralan po. At yun yung binigay namin na dataset po. Oo, pero unfortunately, Sir Dan, ang realidad nga, dahil sino ba naman tong ating mga kababayan sa kanayunan na magsusuri pa doon sa listahan ng nominees, di ba? Kasi kung sino lang ang kanilang nakikita roon sa baluarte nga at magbibigay siguro ng pera, kasama nung pakete na, di ba? O doon sa kanilang ticket, kasama na. Kasi ito ang realidad . Sabi nga ni Sir Danny, kung ako ay hawak ko ang isang distrito o isang probinsya. Mag-sample ka sa Bulacan, So kung sa akin na sa amin na yung regular district, okay, sa amin pa yung party list. Kasi sa pagbili namin ng boto para sa district o sa gobernador, kasama na sa pakete yung party list namin. So meron na kaming +1. Okay, go ahead. Tama po yun. Maganda yung punto po ninyo. Kaya nga ngayon pa lang dapat din nating linawin sa publiko na hindi natin dapat sisihin yung mga botante kasi mga bobo sila, kasi hindi nagsusuri, hindi nag-aaral, na nabubura po kasi yung critical na pag-iisip sa sitwasyon na yung maraming mga kababayan po natin, unfortunately, lalo na sa mga kanayunan at saka sa mga remote rural areas,
through force and coercion po sila bumoboto. Hindi dahil sa gusto nila yung binoboto nila, kundi napipilitan silang iboto ito. Kasi alam mo, Ted, maniwala tayo sa hindi, yung mga political clan at yung malalaking negosyo, they have a way to know kung sino ang binoto nino. Kumbaga alam nila kung paano nangyayari yon. Minsan kahit mismong Board of Election Inspectors, kontrolado nila. At kahit yung mga kawawang public school teacher, tinethreaten po talaga nila para malaman yung impormasyon hinggil sa voting behavior ng mga spesipikong tao para either tatakutin nila o kaya paaambunan nila ng grasya kung sumusuporta sa kanila. Itong inyong ginawang pag-aaral, meron ba din dito yung mga may nakalagay na ba dito kasi nga sinuri namin to 100 pages mahigit ito, no? At saka maliliit pa yung fine prints pa ito. Yung mga may pending case sa PDAF, sa pork barrel? Opo, maganda po yung tanong ninyo. Hindi ko na naisama dun sa press statement, pero ayun, yung isang case study rito, yung Kaunlad Pinoy, yung kanilang first nominee ay si James Christopher Napoles. Kung pamilyar yung apelyido, anak po siya nung na-convict na pork barrel scam mastermind na si Janet. Pero hindi naman niya kasalanan na porke anak siya, na-flag siya. Kasi po si James Christopher ay na-charge din na akusahan noong 2017 with 97 counts of graft and malversation through falsification of public documents. And then he was also indicted together with his mother and 4 others na sa US grand jury naman po sa Estados Unidos. 20 million ang pinag-uusapan, $20 million ang pinag-uusapan natin dito ng public funds obtained through multi-year bribery and fraud. So kumbaga, don't get me wrong, si James Christopher Napoles hindi pa naman nako-convict, pero syempre dapat alam ng tao na may ganito siyang pending na kaso po. At meron pang iba Meron pang iba na may pending ngayon sa Sandigan Bayan. Na mga nominado sa first 3 ng ilang party list, no? Ito kaya doon ba sa inyong study nakalagay ba mga pangalan doon ng mga nominees na may mga pending case sa Sandigan Bayan? Opo, nakalagay po roon. So malinaw na pending sila, pero kailangan nating linawin sa publiko. Hindi pa po sila convicted. Siyempre, there's the presumption of innocence, pero dapat alam ng tao yung mga pending na kaso. Oo. Well, tama. May presumption of innocence, no? Opo. Pero dapat nga din natin malaman yung estado ng pamumuhay ng mga taong ito, no? Yun din po ang diyan, ang importante. Sige. So, Sir Danny, salamat muli no dito sa inyong ginawang pag-aaral na ito. Kami tatawag kay COMELEC chairman kung meron pa bang remedyo ito doon sa mga detalye ng mga nominado at kung sakasakali na may mga magre-resign yung 8 para matira yung 2. Para bang kung merong itinatago ang isang party list group, sila ay magtatago sa dulo kung questionable yung mga personalidad. And then, di ba, kapag sila ay lumabas, no? Kumbaga, may chance na magkaroon ng upuan, magbibito yung 8, yung pinaka-last 2 ang uupo. Alam niyo, para bagang covert operation na wag tayo lumantad rito kasi baka lumantad, mabuko tayo, mabulgar tayo. So, dito tayo sa dulo lang. Di ba? Oo. Magaling silang sumimple. At ang panawagan din namin sa COMELEC, Sir Ted, bukas naman kaming makipagdialogo kahit kanino, kasama na rin po sila. Pero ang gusto ko lang linawin, kasi kahapon ay binanggit nga, yung nagbigay rin ng pahayag naman si COMELEC Chairperson George Garcia, salamat na iginagalang nila yung ginawa naming pag-aaral at kinikilala nila. Pero sa kabilang banda naman, dapat aminin din at i-acknowledge din ng COMELEC yung kanilang naging pagkukulang sa handling ng isyong ito. Hindi sapat yung sinabi nila na may 200 na application sila na ni-reject. It's not an indication na they are doing due diligence sa kanila pong pagsusuri. Hindi po dapat ibato sa publiko yung pagtutol dun sa yung sa time period ng application. Hindi po trabaho ng publiko na busisiin yung mga dokumento, lalo na kung yung mga dokumento ng application for party list representation ay hindi masyadong accessible po sa publiko. So if we want real transparency sa COMELEC or even in good governance in general, wag po sanang tokenism lang. At saka yung mga CONA, sana naman mas detalyado yung ibibigay ng mga kandidato, ng mga party list nominee. Kasi
pwede namang i-pressure ng COMELEC. There's nothing illegal about asking the party list nominee, can you be more specific? Anong klaseng business to? Accountant ka? Anong kumpanya? May mga, kasi ang nangyayari, general details lang eh. So, yun po sana. Oh, that's a good reform, ano, kung sakasakali. Hindi pa ito tapos na inyong study. Alam namin kung gaano kagastos ito, no? Manpower at ilang pang pangangailangan. Ito ba'y magpapatuloy pa? Magkaroon ba kayo ng updated rito? Posible po ang updating, why not? Kasi publicly available po ito. Posible naman na baka yung publiko ay may idadagdag na datos na worth na maisama. So, pwede naman pong mabago pa ito. Although ako, sa tingin ko, yung mga statistics generally, nandiyan na yan. Pwede pang gumalaw pero sa tingin ko hindi na ganun kasubstantial yung pagdalaw ng statistics. Pero yung detalye, pwede pang masinop pa po yun. Mas malagyan pa ng laman. Okay, hindi naman siguro kalabisan, Sir Danny, kung tanungin namin kayo. Ito ang inyong advokasya, no? At maging tayo sa ating programa dito para po sa tamang informasyon. Pero hindi kasi sorry for being perhaps cynical, no? Mukhang hindi na natin mababago itong kustombreng ito, itong ugaling ito ng mga politiko at mga, sorry po sa salita, gahaman na mga pamilya sa poder at sa pera ng bayan hanggat hindi talaga nababago ang patakaran. So, ang nabanggit nga ni Commissioner Rene Sarmiento at maging nila Justice Panganiban nung una pa na dalawang aspeto para mabago ito, no? Yung Kongreso ang bubuo, ang gagawa ng bagong batas pero wag na tayong umasa ron. Yung pangalawa, sinasabi ng pangalawa na panahon na para gisingin ang mga maestrado ng Supreme Court ngayon sa panibagong petisyon na baka naman napagtanto na nila na yung kanilang unang desisyon na pinagbabasihan itong mga taong ito ay talagang pinagsasamantalahan na at nawawala na talaga yung original na diwa ng party list. So meaning, it's about time that somebody go to the Supreme Court and file a new petition para na sa totoong kabuluhan at kahulugan ng party list at maitama ng Supreme Court. Kaya bang gawin ng kontradaya yon? Okay, pag pinag-uusapan pa po yun sa aming secretariat, and in fact, it was brought up din po kahapon doon sa media forum po natin. Salamat po pala sa coverage ng TV5. Pero tama po kayo, panahon na para bisitahin ito. And part of our commitment sa Kontradaya is to consolidate yung iba't iba pang mga partners natin, even outside the Kontradaya network, to question the Supreme Court decision. Tama ka, 12 taon na yan. So, sapat na yung impormasyon para ma-assess yung impact ng Supreme Court decision noong 2013, yung atong paglaong case, which is a 180-degree turn dun sa naunang desisyon nito noong 2001 na basically sinasabi nila na pang-marginalize lang dapat yung party list race. So, basically, ang magiging panawagan mula dun sa 2013 decision, bumalik dun sa original na 2001 decision. So, Sir Ted, ang masasabi lang namin sa publiko sa puntong ito, we will try our best and we should make this one of our priorities in the coming weeks and months po. Oh, and I'm sure hindi kayo magkukulang sa ilang mga well-meaning lawyers, no? Tulad nila Commissioner Sarmiento at ilang pang mga constitutional lawyers at baka mismo yung ponente nitong kontrobersyal na desisyon na si Justice Carpio ay magbago na ng isip. Okay po. Tama po yun. Kasi tama ka, 2013 kasi ginawa yung desisyon at marami sa mga mahistrado ay wala na. So medyo bago-bago ng konti yung mga miyembro ng Korte Suprema ngayon. Kaya mas maganda na may fresh eyes to look into it. So, salamat sa pagbanggit kay Justice Carpio at hello sa kanya kung nakikinig po siya ngayon. Yes, sir. Opo. So, Professor, salamat muli at kung kayo magkakaroon ng ganun desisyon, katuwang niyo kami dito sa anumang bagay na may tutulong natin para nga magkaroon ng pagbabago at maitama itong sabi nga sa desisyon na sa dissenting opinion ni Justice Panganiban na bastardized na uri ng party list system. Salamat, Professor. Maraming salamat. Kontradayang umaga sa ating lahat.